Pag-usapan natin ngayon ang abot langit na galit ni ni Senator Bato kay Congressman Dan Fernandez. Ito may post sa Instagram si Senator Bato. Wag mong idamay ang anak ko, sabi niya kay Congressman Dan Fernandez. So, basahin ko muna itong post ni Senator Bato, then pakinggan natin anong dahilan na nagalit itong si Senator Bato kay Dan Fernandez at bakit nadamay ang anak. Okay, basahin ko. Ito yung post sa Instagram. Congressman Fernandez, huwag mong idamay ang anak ko. If your son needs a babysitter, mine doesn't need one. For your information, my son entered PNPA against our will. He is a Scout Ranger, airborne, and now a Special Forces student. Please do not demean his professionalism. Then, dagdag pa ng senador, politicians who didn't even experience a single day in PMA or PNPA or any training center have no business demeaning our profession of arms. We demand respect from you who run the government without even a drug test. Nako, ang bibigat nitong mga katagang ito. So, pakinggan natin sa Quadcom hearing, mayroong isang police officer na resource person. Nako, dito nagalit si Senator Bato. Pakinggan natin yung pagtatanong. Kaunting tanong lang ito. Na nadamay ang anak ni Senator Bato. 2016 to 2018, sir, is my chief PNP that time, sir. No, I mean your personal relationship with him. Wala po, sir. Wala po kaming personal relationship. Hindi po ako na-assign ng Davao. Sa anak niya, na-assign ka? Anak. During my tenure. Yes or no? Yes, sir. Sa Yes. PNPA, sir. That is your relationship. Na-assign ka sa anak. I'm asking you, ano relationship mo eh? Sabi mo, wala kang relationship. Because ikaw ang pinagbantay sa anak ni General Bato na nag-aaral pa yung anak niya sa PNPA. Yes or no? No, sir. Prior to my assignment there, sir, doon na po ako na-assign, saka pa lang po pumasok yung Sa anak niya? Opo, sir. Opo. How many years ka na-assign sa anak niya? I was assigned PNPA, sir, for 2 years po, sir. Okay. Opo. Sige, thank you so much. Ayan. Pinagbintangan ni Congressman Fernandez yung police officer na yon na tigbantay sa anak ni Senator Bato dahil na-assign yung official na yon ng 2 years. So, binantayan, tig-alaga. Okay, so ako, I can comment on this dahil na-assign ako sa Philippine Military Academy. Alam ko ang kalakaran ng training dyan. I don't know kung saan kinuha, how come na nakakonclude si Congressman Dan Fernandez na ang anak ni Senator Bato para bang mahina ba kasi may tigbantay, parang tig-alalay, parang ganun. That's demeaning. Ang sistema dyan okay, ang style sa PNPA, the same style sa PMA. Okay, kasi ang mga trainers sa PNPA galing sa PMA. So, pareha sila. Sa PMA, nung nandun ako, nabantayan ko, kung ang isang kadete malaman na anak siya ng opisyal, lalo na kung general, nako, lalong pag-iinitan. Hindi ka pwede dyan na malaki ka, kadete ka, tapos anak ka ng general o kahit colonel lang, nako,
karamihan doon, yung mga anak ng mga opisyal, marami ang hindi nakakatapos. Kasi I don't know kung ano yung prevailing culture ba sa mga kadete na para bang ang isipan pinagmamalaki man tatay mo, lalong talagang may kahihinatnan yung anak ng opisyal. Mas mabuti pa yung ordinaryo lang ng anak ng farmer, anak ng labandera, wala, hindi masyadong normal life lang sila. Kailang yung mga anak ng mga opisyal, general, ang hirap ng buhay nila doon. Hindi ako naniniwala sa PMA ito kasi hindi rin ako na-assign hindi ko alam ang sistema sa PNP. Kaya lang, ulitin ko, ang mga nag-manage sa PNP nung bagong simula ito are from the PMA. Sa PMA walang yan, walang pabor-pabor sa training. Kasi PMA is preparing you to become an officer, to lead men in combat. Tapos parang i-babysit ka, parang bigyan ka ng pabor. No way. Walang ganyan sa PMA. Hindi ko yan nakita. Kaya nga yung youngest naming anak, na-assign ako doon na 2006 to 2009. Naku, yung bunso namin, sabi niya, babae pa naman. Daddy, Mami, gusto kong maging kadete sa PMA. Alam mo, hindi kami pumayag. Kasi ako ang camp commander doon, group commander ako, service support group. Papasok yung anak ko, nako, baka mamaya pag initan yung anak namin, hindi makatapos, hindi namin pinayagan. Ganun po ang sistema diyan. Walang palakasan. Kaya no wonder na galit itong si Senator Bato na para bang akusasyon na pinabantayan ni Senator Bato yung anak niya sa isang police officer, yung tinawag sa Quadcom hearing. Bakit idamay pang Bakit idamay pang mga anak? Ano bang inimbisa, 'di ba? Supposed to be AJK, Dragon War. Anong kinalaman yung anak ni So, makikita mo, dito mo makita parang personal na personal vendetta. Talagang gusto nilang sirain ito, ang image ni Senator Bato, na damay tuloy pati ang anak. Kawawa naman yung anak. Kaya, sabi nga dito is politicians. Ano bang background ni Congressman Dan Fernandez? Di ba ito yung artista? Okay lang sana kung ang nagtatanong kagaya ni na Congressman Akop. Pwede yun dahil PMA here. Mas senior pa kay Senator Bato. Pwede yun nga akusa ng ganun. O kaya si Congressman Busita dahil dating police officer. Sino pa ba yung Congressman Rehencia? Kung yung mga ganun, yung may background sa military or police, may credibility pa nga mag-akusa ng ganun na binibisit o inalagaan ang anak. Kaya, naiintindihan ko si Senator Bato na politicians who didn't even experience a single day in PMA or PNP and any training center have no business of demeaning our profession of arms. So, below the belt na ito na Kaya, sana mga politiko natin, wag nyo nang idamay ang mga anak ng mga Si Senator Bato, siraan nyo nang siraan. Wag nyo nang idamay yung anak niya. Nabanggit tuloy. Scout Ranger, Airborne, Special Forces, nako. Matindi ang anak ng mga ganyan. Ako, yun yung mga elite sa police or army, yung Scout Ranger, Airborne and Special Forces. Ako, wala ko niyan. Kaya saludo ako dito sa anak ni Senator Bato. So, sana wag nang personal.
Kung gusto nyong imbestigahan ang war on drugs, doon lang kayo mag-focus. Huwag nyo nang idamay ang mga bata. Parang, so, relax lang, Senator Bato. Naintindihan namin ang pinanggagalingan ng iyong galit.